The 1976 Moro Gulf earthquake noong ika-17 ng Agosto taong 1976, ganap na 11 minuto pasado alas 12 ng madaling araw, nagkaroon ng pagyanig na umabot ng 7.9 to 8.1 magnitude sa Moro Gulf, sa katimugang bahagi ng Mindanao, malapit sa Cotabato City at Pagadian City humigit kumulang 33 kilometro, dulot ng paggalaw sa Cotabato Trench, isang subduction zone sa katimugang Mindanao kung saan ang Celebes Sea Plate ay pumapasok sa ilalim ng Philippine Sea Plate, nagdulot ito ng malakas na pagyanig at pag-angat ng seabed, dahilan ng malaking tsunami. Ang lindol sa ilalim ng dagat ay nagpasimula ng napakalaking tsunami na tumama ilang minuto lamang matapos ang lindol, taas ng alon, umabot hanggang 9 na metro, 30 talampakan. Sa ilang lugar, ang mga naapektuhang lugar ay ang Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Cotabato City, Sulu at Tawi-Tawi. Ang mga bilang ng nasawi at pinsala ay tinatayang 3,000 hanggang 8,000 katao, ang mga sugatan naman ay humigit kumulang 10,000, ang mga nawalan naman ng tirahan ay higit 70,000 katao, maraming baybayin at barangay ang ganap na nawasak ng tsunami, pinakamalalang tinamaan ay ang Libak, Sultan Kudarat, Pagadian City, at Cotabato City. Malaki ang naging epekto nito dahil maraming pamayanan sa tabing dagat ang naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Karamihan sa mga tao ay natutulog nang mangyari ang lindol at tsunami, kaya hindi nakalikas, malubhang nasira ang mga daanan, tulay, pantalan, at gusali. Pagkatapos ng sakuna dahil sa trahedyang ito, itinatag noong 1982 ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, upang mas mapahusay ang pagmamanman sa lindol at tsunami. Hanggang ngayon, ito ay itinuturing na isa sa pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang ika-17 ng Agosto ay inaalala pa rin sa Mindanao bilang isang malungkot na araw sa kasaysayan.